Bagong sistema ang ipinanganak. Ngayong umaga, ika-18 ng Hunyo 2026, isang bagong low-pressure area, ang Li-06E, ay kasalukuyang sinusubaybayan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At ito ay may medium chance na maging isang tropical depression sa loob ng 24 oras. Kasabay nito, ang temperatura kahapon ay umabot sa 35.2 degrees Celsius, ang pinakamataas na aming naitala sa loob ng mahabang panahon. Dalawang weather stories ngayong umaga na kailangan ng inyong buong atensyon. Magandang umaga mga kababayan. Ito ang inyong 24 oras na pagtataya ng panahon na inilabas ng Pag-asa ngayong alas 4 ng umaga nitong Huwebes, ika-18 ng Hunyo 2026. At ngayong umaga, mayroon kaming bagong impormasyon tungkol sa isang umuusbong na tropical disturbance, kasabay ng patuloy na epekto ng easterlies sa malawak na bahagi ng ating bansa. Simulan natin sa pinakabagong balita ngayong umaga. Simula alas 8 ng umaga ngayong araw, ang low-pressure area na kilala bilang Li-06E ay kasalukuyang sinusubaybayan ng Pag-asa sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang sistema ay may medium chance na maging isang tropical depression sa loob ng susunod na 24 oras. Ito ay isang bagong disturbance na hiwalay sa Invest 72 Gay na aming sinusubaybayan sa Micronesia sa nakaraang ilang araw. Ang medium chance designation ay nangangahulugang ang environmental conditions sa paligid ng Li-06E ay nagsisimulang maging conducive para sa tropical cyclone development. Hindi pa ito tiyak na magiging isang bagyo, ngunit ang ating mga meteorolohista ay nagbibigay na ng karagdagang pansin sa sistemang ito habang ito ay patuloy na sinusubaybayan. Ang lahat ng Pilipino ay pinapayuhang regular na suriin ang mga opisyal na advisory ng Pag-asa para sa mga updated na impormasyon sa mga darating na oras. Ngayon, pag-usapan natin ang sinopsis ng ating panahon ngayong araw. Ang easterlies o silangang hangin ay patuloy na nakakaapekto sa Southern Luzon, Visayas, at eastern section ng Mindanao ngayong umaga. Ito ay nagpapakita na ang silangang hangin ay nananatiling stable na weather influence sa malawak na bahagi ng ating arkipelago. Pag-usapan natin ang forecast weather conditions para sa bawat bahagi ng ating bansa ngayong araw. Para sa Visayas, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, at Davao Oriental. Ang mga lugar na ito ay inaasahang makakaranas ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga isolated na rain showers o thunderstorms dahil sa easterlies. Ang posibilidad ng flash floods at landslides ay nananatiling banta sa panahon ng matinding kulog-kidlat. Para sa lahat ng mga residente ng mga lugar na ito, manatiling mapagmatsyag, lalo na sa mga lugar na malapit sa mga ilog at bundok. Para sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa, ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga isolated na rain showers o thunderstorms ay inaasahan dahil sa localized thunderstorms. Ang posibilidad ng flash floods at landslides ay nananatiling banta sa panahon ng matinding kulog-kidlat. Para sa kondisyon ng hangin at karagatan ngayong araw, para sa Luzon at Visayas, ang hangin ay magaan hanggang katamtaman mula sa silangan patungo sa timog silangan, na may coastal waters na slight hanggang moderate at umabot sa 0.6 hanggang 1.2 metro. Para sa Mindanao, ang hangin ay magaan hanggang katamtaman mula sa silangan patungo sa hilagaang silangan, na may coastal waters na 0.6 hanggang 1.2 metro. Ang mga kondisyon ng karagatan ngayong araw ay manageable sa karamihan ng mga lugar, ngunit ang regular na pagsuri ng weather updates ay palaging inirekomenda bago maglayag, lalo na habang sinusubaybayan natin ang Li-06E. Ngayon, pag-usapan natin ang isang napakakawili-wiling development sa temperatura ngayong umaga. Ang pinakamababang temperatura ay 24.8 degrees Celsius na naitala ngayong alas 6 ng umaga, at ang pinakamataas ay 35.2 degrees Celsius na naitala kahapon ng alas 2 ng hapon. Ang 35.2 degrees ay isang dramatic na pagtaas mula sa mga temperatura na aming naitala sa nakaraang ilang linggo na karaniwang nasa 30 hanggang 33 degrees lamang. Ito ay nagpapakita na sa kabila ng aktibong rainy season natin, ang mga lugar na hindi direktang apektado ng easterlies o habagat ay maaari pa ring makaranas ng matinding init sa kasagsagan ng tanghali.
Ang pinakamababang relative humidity ay 44% kahapon ng alas 2 ng hapon, ang pinakamababa na aming naitala sa loob ng matagal na panahon. At ang pinakamataas ay 73% ngayong alas 5 ng umaga. Ang malaking agwat sa pagitan ng mababang humidity sa hapon at mataas na humidity sa umaga ay nagpapakita ng malaking thermal variation sa loob ng isang araw, isang katangian na karaniwang nakikita sa mga panahon ng transitional weather patterns. Para sa lahat ng Pilipino, lalo na ang mga nagtatrabaho sa labas ng bahay sa panahon ng tanghali, ang mensahe ngayong araw ay malinaw. Uminom ng maraming tubig. Magsuot ng light-colored at lightweight na damit. At umiwas sa direktang pagkakalantad sa araw sa pinakamainit na oras ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Para sa astronomical at tidal na impormasyon para sa Metro Manila ngayong araw, ang araw ay sumikat ng alas 5 at 28 minuto at lulubob ng alas 6 at 27 minuto. Ang buwan ay sisikat ng alas 8 at 32 minuto ng umaga at lulubob ng alas 9 at 41 minuto ng gabi. Ang illumination ng buwan ngayon ay 16%, nagpapakita na ang buwan ay nasa waxing crescent phase pagkatapos ng bagong buwan noong nakaraang ilang araw. Ngayon, isang comprehensive final assessment ng ating weather situation ngayong umaga. Ang bagong NIE 06 NIE ay nagdaragdag ng isa pang sistema na dapat nating subaybayan, kasama ang Invest 72 gay sa Micronesia na aming binabantayan sa nakaraang ilang araw. Ang easterlies ay nananatiling aktibo sa Southern Luzon, Visayas, at Eastern Mindanao. At ang matinding init na 35. 2 degrees kahapon ay nagpapakita na ang ating panahon ay nananatiling komplikado at nagbabago, kahit sa gitna ng ating aktibong rainy season. Para sa lahat ng local government units at disaster risk reduction officials sa buong bansa, ang mensahe ngayong umaga ay malinaw. Patuloy na bantayan ang lahat ng tropical disturbances na sinusubaybayan ng Pag-asa. Tiyakin na ang inyong early warning systems ay handa para sa anumang updated na advisory. At tiyakin na ang inyong mga komunidad ay nananatiling informed. Ang Pag-asa ay magpapatuloy na subaybayan ang NIE 06 NIE at ang Invest 72 gay at magbibigay ng mga updated na assessment sa bawat makabuluhang pagbabago. Patuloy kaming magsusubaybay at agad naming ibabahagi ang lahat ng bagong impormasyon sa inyo. Manatiling ligtas, manatiling handa, at manatiling informed mga kababayan. May bagong sistema na ipinanganak ngayong umaga. Ang ating bansa ay kailangang magbantay. Ito ang inyong weather team, laging nandito para sa inyo, laging nag-aalaga, at laging handa. Magandang umaga at maingat sa lahat.